So ngayon, susubukan natin bumaba sa balon. So kung sino mang nakabantay dito ngayon, kaya alam ko napupayag sila na kumuha tayo ng tubig. So kailangan ko itong basahin. Tubig balon. Sabi po, hihingi ako ng tubig niyo. Alam ko, nakilala niyo ako. Sana napapayag kayo na mapagaling itong sugat nito. Kasi mga kaibigan, magandang hapon po sa lahat. So ngayon, gumawa talaga ako ng paraan para makalabas ako doon sa gubat na yun, no? Kung saan po nandun si Commander Badang. So dahil ang plano ko, dadalhin ko, no, itong katawan ni Jigo patungo sa Sagradong Balon. Kasi yung Sagradong Balon na yan, alam ko na sobrang epektibo niyan. At dahil ang mga bantay dyan dati ay mga kulto, so alam na alam ko ang Sagradong Balon. So sana ay hindi tayo maabutan ng dilim papunta doon sa Sagradong Balon, kasi mula dito ay medyo malayo pa. So buti nakalabas tayo ng safe yung katawan ni Jigo doon sa lugar na yun kung saan doon siya nabaril. So ngayon samahan niyo ako kasi puntahan natin sa Sagradong Balon at basahin natin, no, yung sugat ni Jigo doon sa tubig balon. So yan, pakita ko sa inyo yung location ko ngayon. So medyo maraming saging dito banda. So alam niyo naman siguro yung daanan papunta ng Sagradong Balon na meron talagang mga saging. So malapit na dumilim, malapit na mag-5, alas 5 ng hapon. So sana ay dating tayo sa Sagradong Balon ng ligtas at walang makaharang sa atin. So ramdam ko pa rin yung hapdi ng sugat ni Jigo. So ngayon, hindi ko na alam kung ano ng klaseng mga tao ang nakabantay sa Sagradong Balon. Pero kahit meron mga nakabantay, alam ko nakilala tayo. Kasi dati kami ang nakabantay dyan. At kung naalala nyo, si Ruel X03 ay dyan namin yan nahuli. Dyan lang nahuli ng Quadro Boys. Dyan si Ruel X03. So hanggang ngayon hindi ko pa alam kung kaya na ba talaga ni Jigo na lumabas ako sa katawan niya. Pero bago ako lalabas sa katawan niya, ay sisiguruhin ko muna na madala ko itong katawan niya papunta sa Sagradong Balon. So gusto ko siguruhin nagagaling yung ngayang sugat. At sa mga viewers ni Jigo yan, sana meron din makatulong sa kanya. So may uwak dito sa lugar namin. Pag may uwak, ibig sabihin yan may mga delikado. Pero alam ko naman na safe ako dito, kasi dito banda ay papunta na ito sa Sagradong Balon. At alam ko na safe ako dito kasi dati dito kami araw-araw
At nabalitaan ko nga pala na mayroong isang member ng Quadro Boys na nag-trader ngayon. At siya si Ghost John TV. So gusto ko makaharap yan. At sana darating ang araw na makita ko yan. Alam natin kung anong dahilan kung bakit siya nag-trader. At siya ang dahilan kung bakit nabihag din ang isang bata na anak din ng hunter. So ramdam ko pa rin yung katawan ni Jigo ay mahina pa. So yung sugat niya, meron naman tong lamang gamot. So hindi ko lang ipakita kasi nga manasabi si Jigo sa akin na bawal daw ang dugo ipakita sa kamera. Okay lang kung malayo kasi bawal na yun na meron makita ng mga bata. So dito banda may tulay. So itong tulay na ito, nakita ko na ito dati pa. So ngayon medyo konti na lang yung saging. Marami to dati. So kailangan natin makapunta sa Sagradong Balon bago tayo mabutan ng dilim. So yung area no, kung saan nabaril si Jigo, may kalayuan na mula dito. So alam naman natin kung may kalaban kasi kaya nating maramdaman kahit medyo malayo. Ito hawak-hawak ko yung tiyan ni Jigo kasi ramdam ko parang may butas talaga ba yung tiyan niya. So gusto kong gawin ngayon ay kahit mabasa man lang ito sa tubig balon. So medyo okay naman yung paligid. Wala tayong nasagip na mga masasama. So medyo madilim na. So apektado talaga ako sa katawan ni Jigo. So hindi mo na ako lumabas. So alam nyo, nasabi ko na yan na limitado lang ang oras ko. Pero ngayon ay pinipilit yung hindi pa makalabas. Kasi yung plano ko, dalhin ko itong katawan niya sa Sagradong Balon. So wala akong pakialam kung may bantay dito. Yung kinakailangan tapusin natin hanggat kaya ng ating orasyon. Sa totoo lang, wala akong hilig sa mga yung gamit ng anak ko, yung baril. Wala akong hilig dyan kasi ang nakasanayan ko talaga bilang kulto ay orasyon. So si Jigo dati marami ang orasyon, nasabi ko na yan sa inyo. Pero simula nung nagbagong buhay siya ay hindi na niya kayang dalhin yung kanyang hawak at dala ng mga orasyon. So sige lang, kasi alam ko kahit wala akong nabasa, kasi hindi ako marunong magbasa ng comment, alam ko na maraming gusto na mabalik yung mga dating kaalaman-alaman ni Jigo ng mga orasyon. So yan yung plano ko, no, na ibalik yung mga agimat ni Jigo. So gusto ko meron siyang palaban kasi ngayon ako na mismo magsasabi sa inyo, at alam ko lagi niyang sinasabi sa inyo yan na kahit isa ay wala siyang orasyon ngayon, at lagi niyang sinasabi sa inyo na kapag meron siyang dalang orasyon ay lagi siya magkakasakit. So
ang plano ko ay ibalik yung mga orasyon niya. At sana ay kakayanin niyang kanyang katawan. Pero gagawa ko ng paraan para makaya ng katawan niya. Meron akong gagawin sa kanyang katawan ngayon. So medyo nalito ako sa daanan papunta sa balon kasi matagal na akong hindi nakabalik dito. So kailangan natin makarating ngayon sa sagradong balon. So tara, maglakad na tayo habang may araw pa. Kasi mahirapan tayong bumaba sa balon kapag madilim na. So hanggang dito ay wala pa rin akong naramdaman na nakaharang sa atin. So mas mabuti pa ganun para hindi tayo mahirapan. At kung meron man ay siyempre kalabanan natin yan. So itong tulay na ito medyo mahirap ang daanan kasi nakatagilid. So yung buta ni Jigo sobrang ano. So takbuhin natin to para madali. Simula dito, masidlong muna tayo sa paligid. Kasi ramdam ko medyo malapit yung balon dito. So dito dadaan ngayon kasi dyan ang patungo papunta sa balon. Tingnan natin sa malayo. Tingnan ko lang sa unahan. Kailangan makasiguro tayo. Para masagap natin ng mabuti kung mayroong nakaabang sa atin. Kasi alam ko at nabalitaan ko rin sa ibang mga hunter. At siyempre kay Jigo din, nabalitaan ko sa kanya. Nang sagradong balon ngayon ay mayroon na doon nakatira ng mga diwata. So dati wala pa yung mga diwata na yan. Pero naniniwala naman ako sa mga diwata. Kasi ang unang nakadiskubre ng sagradong balon ay kami mga kulto. At ang bantay dyan dati ay si Ravil X03. Ngayon ay nagbagong buhay na. Pero hindi ko na rin alam kung nasa na sa kayon. Kasi parang tumigil na rin siya sa paghawak ng kamera. So marami akong narinig ng mga usap-usapan ng may mga diwata daw dito. So sana makita natin yan para makausapin natin kung bakit sila napadpad sa sagradong balon. At hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin
na mayroong pa ring kulto na nakapaligid sa balon. Pero hindi na sila ngayon gaya ng dati na kapag nakakita ng mga tao na nagpupunta sa balon, ang nilalusob nila. So mga kulto ngayon parang nagmasid na lang sila. At ang hindi ko alam kung bakit may mga diwata na nakabantay dito ngayon sa balon. So gusto kong makausap yan kung sino man yung mga diwata na yan. Narinig ko lang yan sa mga video ng mga hunter. At si Jigo din ang nagpaabot sa akin. So ito, ramdam ko na yung balon. Medyo malapit na tayo. So ito yung tulay na last. Meron pa sigurong isa yun. Parang meron pang isang tulay bago tayo makapunta sa balon. At may nakita tayong baril. Ibig sabihin may mga hunter dito na iwan, oh. May baril na iwan. Pero dahil hindi ako mahilig sa baril, pabayaan lang natin yan. At parang sira na. Yung kanyang parang naputol na. So may magasin pa. Pero dyan na lang yan. Kasi wala talaga akong hilig sa mga baril. So kung gusto ko ngayon, napalakasin pa ng sobra itong aking orasyon. Para may balik yung iba sa aking anak na si Jigo. So ito yung palatandaan na malapit sa sakadang balon. So itong klaseng tulay na ito. So kami may gawa niyan dati. Kasi nalaman namin na mayroon nang pumapasok dito ng mga normal na tao para mahirapan din sila. At yan banda, ayan na ang sagradong balon. Kailangan natin lapitan. So tatalaw na lang tayo dito. Sundan ko talaga yung sugat ni Jigo. So ito na ang balon. Parang may mga bago dito. Ito pala yung ginagawa ng mga hunter. Ito yung sinasabi sa akin ni Jigo. Ito yung sinasabi sa akin ni Jigo na may mga nanibago dito ng mga So hanggang ngayon, epektibo pa rin yung balon. So ganyan yung sinyalis nila. Kapag okay sila sa isang tao na mayroong kukuha ng tubig. So alam ko, nakilala na ako ng mga taga dito. Ipatay yung sagradong balon. Alam na alam ko, napapayag sila kung kukuha ko ng tubig dito. So tingnan niyo naman yung tubig. Sobrang lakas ng pagkulo. So ngayon, susubukan natin bumaba sa balon. So mayroon pa mga bulaklak dito. Itinanim. Siguro ito ang gusto ng diwata. Ito siguro ang gusto ng diwata. Pero tayo ng mga bulaklak dito. So kung sino mga nakabantay dito ngayon, kaya alam ko napapayag sila na kukuha tayo ng tubig. So ngayon, kailangan kong babasa. Yung motor na pa.
Grabe na yung dugo. So, tingnan ko yung bulaklak. So, ito na. Grabe na yung dugo. So, kailangan ko itong basahin. Ito may balon. Yung mga dugo ay lumabas na sa nilagay natin. Sabi po, hihingi ako ng tubig nyo. Alam ko, nakilala nyo ako. At sana, ipapayag kayo na mapagaling itong sugat na ito.